1971. Gabi na naghihintay pa rin ang mga tao. Nakipag-ugnayan kaagad si Surui kay Zhang Yukon pagkatapos mahinuha ang nauugnay na impormasyon mula sa text message na ito. Narinig ng huli ang hinuha ni Surui at agad na nagsabi, "Hindi ito dapat walang batayan. Malaki ang posibilidad na suportahan ni Toyo ang Akpei sa ganitong paraan. Gusto mo gawin? Lubusin mo," sabi ni Surui. May pagkasabik sa kanyang mga mata. Ang bawat tao'y may pagnanais na sirain, at si Surui ay ganoon din ngayon. Siyempre, ito ay mas malakas kaysa sa pagnanais na sirain. Ito ay ang pagnanais na hampasin. Hindi alam ni Surui kung anong organisasyon ni Toyo ang nakatayo sa likod ng Kawasaki Bingshiro. Hulaan niya na ito ay hindi bababa sa isang malaking konsorsyum na may kakayahang maimpluwensyahan ang patakarang panlabas ng mga bansang Toyo. Siyempre, noong ginawa ni Surui ang hatol na ito, hindi niya alam na sinabi ito ng Kawasaki Bingshiro kay Akpei noon kung matatalo ako dito, pagkatapos ay bumalik sa China tungkol ito sa pagpapakamatay. Ayon, pinatay ko ang sarili ko. Tila sa makabagong panahon. Ang salitang ito ay unti-unting nalalayo sa silangan. Ngunit ilang dekada na ang nakalilipas, sa panahon na ang tinatawag na Bushido spirit ay napakapopular, maraming nagpakilalang samurai the ultimate choice of Orientals. Ang tunay na katanyagan ng chiropractic ay pagkatapos ng Kamakura Shogunate, at ang tunay na institusyonalisasyon ay nasa Tokugawa Shogunate, at ito rin ang pribilehiyo ng samurai. Ngayon, sinabi pa nga ni Kawasaki Hashiro ang mga ganyang salita sa panahong ito, kumakapit pa rin sa ganitong paraan ng pagpapakamatay, ang kanyang pagkakakilanlan ay marami nang dapat hukayin. Dahil sa sinabi niyan, palaging naramdaman ni Surui na ang pagputol ng tiyan ay isang lubhang hindi mahusay na paraan ng kamatayan. At ang tinatawag na pagpapanatili ng dignidad ng isang samurai ay walang iba kundi isang pagkukunwari upang palamutihan ang harapan. Kung alam ni Surui na ang Kawasaki Bingshiro ay nagsabi ng ganoong bagay, malamang na mas sabik siya na manligaw muli sa mga taong ito. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi nangangailangan ng aking pahintulot, sabi ni Zhang Yukon. Ito ay katumbas ng pagsang-ayon. Ang mga espada ng Shangfang ay ibinigay na sa iyo, bakit kailangan mong humingi ng napakaraming tagubilin? Salamat, Chief, hindi ako natatakot na magdulot ng ilang masamang internasyonal na hindi pagkakaunawaan. Si Surui ang nag-utos, heheng umiti, at ibinaba ang tawag ng walang sinasabi pa. Telepono. Hindi rin siya inaantok at tinawag na Musakhanil. Sa pananaw ni Surui, ang Kawasaki Bingshiro at Akpei ay nakagawa ng napakaraming labis na bagay, na nagdulot ng pinsala sa maraming inosenteng tao, at dapat na parusahan. Halos mapatalon si Musa kanya mula sa kama nang marinig niya ang iniisip ni Surui. Gusto ko ang paglalayag at kurso ng Sakamatsu, pati na rin ang port of call, maaari mo bang mahanap ito para sa akin? Tanong ni Surui. Mabilis na sumang-ayon si Musakhanil. Kaya ko, napakagaling ko. Natatakot siya na babalikan ito ni Surui. Ito ang dati niyang gustong gawin. Nilubog ng Oriental na lalaki ang kanyang smuggling merchant ship, at hiniling ni Musakhanil na magkaroon siya ng pagkakataong mag-higanti. Sa pagkakataong ito si Surui ang nagkusa na ilabas ito, napaka-excited, okay. Ipadala sa akin ang impormasyong ito sa loob ng 1 oras, sabi ni Surui. This time, magiging totoo na. Tinansya ni Surui na ang dami ng batch ng mga armas na ito ay maaaring napakalaki, kung hindi na kailangang gamitin ni Toyo ang mahirap na paraan para mag-cover. Natatakot ako na ang mga opisyal ng customs ng gobyerno ng Shabak ay nabili na. Pagkatapos, dahil iyon ang kaso, gumawa tayo ng mga hakbang ng direkta sa dagat upang malubog ang barko.
Si Kawasaki Bingshiro ay very vigilant at maagang umalis sa preniya kaya wala siyang pakialam kung malantad man siya o hindi, kaya umalis muna siya. Sa katunayan, maliban kay Tsurui na sumulyap sa kanya mula sa bintana ng kotse, walang nakakita sa Kawasaki Hashiro na lumitaw sa eksena, ngunit pinili pa rin niyang umalis. Ito ay isang patunay kung gaano kaingat ang taong ito. Napakahusay din ng musa kanya. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakakuha na siya ng napakadetalyadong impormasyon sa kanyang opinyon, at pagkatapos ay ipinadala ito sa Tsurui. Gayunpaman, bagamat detalyado ang impormasyong ito, karamihan ay tungkol sa mga ginamit na modelo ng kotse at presyo, na hindi interesado sa Tsurui. Ang talagang interesado siya ay ang mga taong nag-escort sa batch ng mga armas na ito, at ang mga modelo ng mga armas na iyon. Gayunpaman, huwag asahan na ibibigay sa kanya ni Musak Haniya ang sagot sa tanong na ito. Pagkatapos ng simpleng pag-iimpake, bumili si Tsurui ng tiket para umalis bukas ng umaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lumabas siya ng madaling araw, ang mga tauhan ng Huaxian na iyon ay naglalakad din palabas. Hindi ba kailangan mong umalis sa loob ng 2 araw? Tanong ni Tsurui. Ang oras ng flight ay binago, at bumalik kami sa China ng maaga sa schedule. Mabilis na sumagot si Kuranran, nang makita si Tsurui sa madaling araw ay naging maganda ang kanyang pakiramdam. Sinabi rin ni Kapitan Nazu kay Tsurui. Sobrang sineseryoso ng airline ang aming panukala. Nasuspend ang flight papuntang Preniya. Para maiwasan ang pag-ulit ng mga aksidente, babalik tayo ng maaga sa China. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang pag-atake ng terorista sa Doman-Azi noong nakaraang araw. Hindi mapipigil ang balitang ito, at mabilis itong kumalat sa buong mundo. Ang indeks ng kaligtasan ng Preniya ay lubhang nadagdagan. Sa ibaba, alam ng Diyos kung kailan sumiklab ang malaking digmaan sa buong bansa, at maraming tao ang nagsisimulang maghanda upang lumikas. Sasama ako sa iyo, at pareho na naman ang biyahe. Nakangiting sabi ni Tsurui. Talaga. Tuwang-tuwa si Kuranran. Bagamat alam niyang mahihirapan silang magkita muli ni Tsurui, sa tuwing makikita niya ang makapangyarihang lalaki na ito, napakasaya niya. Siyempre. Sabi ni Tsurui, at sumakay sa kotse na nakikipag-chat at nagtatawanan kasama ang mga tripulante. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng mga tripulante na ito ang pagsabog sa harap ng palasyo ng Pangulo, at mas alam ni Tsurui ang tungkol sa kwento sa loob. Pero wala siyang sinabi. Hindi siya nakilahok sa talakayan, ngunit gagawa siya ng aksyon. Sa pagkakataong ito, mas marami ang mga pasahero sa unang klase, ngunit apektado pa rin si Tsurui. Nagbigay ng espesyal na pagtrato si Kuranran. Kahit papaano. Mas matamis ang ngiti na ipinakikita ng magandang flight attendant na ito sa tuwing nagde-deliver siya ng mga pagkain kaysa sa ibang mga pasahero. Dahilan para mapatagilid ang tingin ng ilang pasahero. Sinundot siya ng siko ng katabi ni Tsurui a body. Hoy, kuya, paano ka manligaw sa isang babae? Maaari mo bang ipakilala ang paraan ng pagpapakilala? Ang sweet talaga ng flight attendant na ito. Tinitigan ang nanlilisik na mga mata ng lalaking ito, bahagyang ngumiti si Tsurui. We were good friends. Ang pangungusap na ito ay direktang sumakal sa pervert hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating si Tsurui sa Nanyang International Airport. 1:00 na ng umaga. Nakataas na ang orasan. Pumara siya ng taxi at dumiretso sa headquarters ng Ryan Group. Sa puntong ito, kailangang nag-overtime si Tsuruyan sa opisina. Gaya ng inaasahan, nang umakyat si Tsurui, sinasagot ni Tsuruyan ang mga email, at maliwanag ang ilaw sa opisina. Kumatok ako ng mahina sa pinto, at may narinig akong, "Please come in." Binuksan ni Tsurui ang pinto, tumangala si Tsuruyan mula sa computer, at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Ilang araw na lang, nakabalik ka na.
Tumayo si Zuruyan, nag-inat, at mukhang medyo pagod. May iba pang mga gawain na dapat gawin, at kailangan kong pumunta sa Southern Military Region bukas, nakangiting sabi ni Suruy. Tumapit siya at idiniin si Zuruyan sa stool. Maupo ka, hihimasin ko ang iyong mga balikat. Nagsimulang tangkilikin ni Zuruyan ang masahe ni Suruy. Sa katunayan, para sa kanya, ang bawat minuto at segundong kasama ni Suruy ay napakahalaga, kahit na ilang oras lang, hindi siya sasayangin. Malapit na. Ang mga balikat at leeg ni Zuruyan ay orihinal na medyo masakit, ngunit pagkatapos na pinindot ni Suruy, agad siyang bumuti, hindi pa masyadong maaga, magpahinga na tayo. Umiling si Suruy. Mali ka. Anong mali? Medyo natigilan si Zuruyan, anong problema? Kailangan mong magtrabaho araw-araw hanggang huli na ba? Tanong ni Suruy. Medyo seryoso ang itsura niya. Tinakpan ni Zuruyan ang kanyang bibig ng tumawa. Ano sa tingin ko ito? Ito pala ay dahil sa napakaraming bagay sa kumpanya na hindi ko kinaya sa maghapon. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Suruy. Kung sasabihin kong hindi, kung gayon ay hindi, ikaw ay irresponsible para sa iyong katawan at para sa akin. Hindi talaga sanay sa pagiging seryoso mo. Umiti si Zuruyan at kumurap, okay, mali ako, kaya paano mo paparusahan ang mga tao? Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang katawan ni Zuruyan ay puno ng ugali ng babaeng engkanto. Bahagya pa niyang kinagat ang kanyang labi, si Suruy ay talagang walang pagtutol sa kanyang ekspresyon. Parusa. Paano ang ganitong uri ng parusa? Huwag magpuyat ng ganito sa hinaharap. Si Suruy ay umubo ng 2 beses at sinabi, tingnan mo kung gaano ka dominante. Iniunat ni Zuruyan ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mukha ni Suruy. Gusto ko ito ng mahigpit. Habang nagsasalita siya, bahagyang inangat niya ang kanyang ulo, inangat niya ang kanyang mukha at bahagyang hinalikan ang mga labi ni Suruy. Bumalik ka para magpahinga. Kinayla ni Suruy ang braso ni Zuruyan at kinaladkad siya palabas ng opisina. Hindi alam ng ilang empleyadong nag-o-overtime na may boyfriend na ang kanilang amo. Nang makita ang isang lalaki na hinayla palabas si Zuruyan ng sobrang dominante, nalaglag ang kanilang mga pangasalupa sa gulat. Hindi binitawan ang pulso ni Zuruyan hanggang sa makapasok siya sa kotse. Hinaplos niya ang kanyang pulso. Sa tingin ko ikaw ang mapang-uyam na pangulo. Gabi na, matulog ka na, sabi ni Suruy, at pinaandar ang sasakyan. Gusto mo pa bang magpalipas ng gabi sa yate? Malamig na tanong ni Zuruyan. Sa pagkakataong ito, muntik nang matamaan ni Suruy ang haligi ng underground parking lot. Buong araw akong nasa yate noong panahong iyon, at ang pag-iisip tungkol dito ay medyo hindi ako mapalagay. Napangiti si Zuruyan. Sinabi ni Suruy na may madilim na mukha, gabi na, huwag mong isipin ang mga magugulong bagay na ito. Talagang mukhang matuwid at kahanga-hanga si Suruy nang sabihin niya ito. Ngunit, mas madaling sabihin kaysa gawin. Nang matapos maligo si Zuruyan at lumabas ng silid na may bath towel, nagsimulang hindi mapakali si Suruy, tila medyo mainit ang hangin. Balita ko may mission ka bukas. Bahagyang ngumiti si Zuruyan at itinaas ang kobrekama. Kung gayon, maging tapat ka at gawin mo ang lahat ng sinabi mo, huwag mong isipin ang mga magugulong bagay na iyon. Mga bagay. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ni Zuruyan ang ilaw. Sinisinghut ang mahinang halimuyak sa hangin, biglang naramdaman ni Suruy na tila naghukay siya ng malaking butas para sa kanyang sarili. Kabanata 2992. Tindul isa sa langit na ito. Tiningnan ni Suruy ang silhouette ni Zuruyan, at biglang natuyo ang kanyang bibig. Naghukay ako ng isang malaking butas para sa aking sarili, kaya tumalon o hindi tumalon. Ito ay talagang mahirap na tanong. Naisip ni Suruy kung ano ang gagawin niya bukas, kaya naligo siya ng malamig at pinatay ang ilang apoy na malapit nang magsimula.
Dahil sa pagpipigil sa sarili na ito, medyo nagulat si Zuruyan. Nang marinig na ang binata sa tabi niya ay nagpakita ng matatag na paghinga, tila nakatulog, si Zuruyan ay natulala saglit. Gayunpaman, habang hindi siya makatawa o umiyak, nakaramdam siya ng matinding katiyakan sa kanyang puso. Mukhang pagod ka na talaga. Nakahiga si Zuruyan sa kanyang tagiliran. Ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga braso, gamit ang liwanag ng buwan upang tahimik na panuurin si Surui ng mahabang panahon bago makatulog. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kakaiba sa dati ay mahigpit na hinawakan ni Zuruyan ang braso ni Surui at pinanatili ang ganitong posture buong gabi. Tila natatakot siya na kapag bumitaw siya ay dumulas sa kanyang mga mata ang lalaki at hindi na siya mahuli. Ang Zuruyan sa nakaraan ay hindi ganito. Siya ay palaging napakalaya at madali, at tila ang mga salitang, tungkol sa pakinabang at pagkawala, ay walang kinalaman sa kanya. Hindi alam ni Surui kung ano ang nangyari noong gabing iyon, pati na ang mga emosyonal na pagbabago ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Maaaring siya ay talagang pagod, higit sa lahat ay pagod sa pag-iisip. Sa ikalawang kalahati ng gabi, nagsimula talaga siyang humilik. Gayunpaman, nang magising siya sa umaga, nalaman pa rin ni Surui na siya ay isang bata at masiglang binata. Kaya, sa pagtingin sa hukay na hinukay para sa kanya kagabi, si Surui ay tumayo sa gilid, nadulas ang kanyang paa, at nahulog sa hukay. Kailangang punan ang butas na hinukay ng sarili, di ba? Alam ni Zuruyan na may gawain si Surui at hindi siya masyadong nag-abala. Siya ay isang napakatalino na babae. Mula sa estado ng pagmamadali ni Surui, nakita niya na sa pagkakataong ito ay nagmamadali si Surui. Ang gawain ay hindi maliit na bagay. Isa pa, may alam na siya ng maaga. Delikado ba? Tinanong niya ang parehong tanong tulad ng huling beses. Nang tanungin niya ang pangungusap na ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Zuruyan, tulad ng ibabaw ng kumikinang na lawa. Si Surui ay hindi umiwas sa kanya. Mapait siyang ngumiti at sinabing, anumang misyon ay medyo mapanganib. Huwag mag-alala, ang kadahilanan ng kahirapan sa oras na ito ay medyo mababa. Sa katunayan, ang panganib na kadahilanan ay hindi mababa sa lahat, na iba sa pagsira sa Yamamoto Group sa Xinhua. Dahil minadali ang desisyon at walang sapat na oras sa paghahanda. Gusto ni Surui na pumasok mula sa loob tulad ng huling pagkakataon sa Xinhua, at inilagay ang sarili niyang lakas tao sa bawat sulok upang ipagpatuloy ang proseso. Hindi na posible ang tactical na suporta. Mayroon lamang isang paraan upang mapabagsak ang Sakamatsu, at iyon ay isang panlabas na pag-atake. At saka, walang backup na tropa. Wala na talagang ibang paraan. Minsan natatakot talaga ako, natatakot akong hindi ka na makakabalik. Si Zuruyan ay biglang bumantong hininga ng napakabihirang. Sa mga salitang ito, sa wakas ay tumigil na siya sa pagtatago ng matinding pag-aalala sa kanyang puso. Alam niya kung sino ang kanyang lalaki at kung anong uri ng mga responsibilidad ang nasa balikat nito. Gayunpaman, ang mga tao ay lahat ay makasarili, at si Zuruyan ay walang pagbubukod. Noong nakaraan, siya ay napakamature at matino, at hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang paghihirap. Alam niya na hindi siya maaaring maging hadlang sa pag-unlad ni Surui, at hindi siya mapipigilan na sumugod. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakikita si Surui na palaging tumatakbo sa Africa, malabo na napagtanto ni Zuruyan kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng pag-atake ng terorista sa Doman Azi, ang kabisera ng Plinia, at maraming tao ang nakakita nito sa balita. Nakakaloka talaga ang eksenang biglang sumabog ang sasakyan. Gayunpaman, hindi sinabi ni Zuruyan kay Surui, hindi sinabi sa kanya, malabo niyang nakita ang outline ng Surui sa hindi malinaw na screen ng balita, na siyang larawang kuha ng driving recorder. Oo, dapat ay si Surui iyon. Kahit na hindi nakita ni Zuruyan ang mukha, naniniwala siya na hindi siya magkakamali.
Ang hitsura ng lalaking ito, ang mga linya ng kanyang mukha at katawan, ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan. Napakalakas na pagsabog, ngunit nasa tabi niya si Tsurugi. Matapos mabaligtad ng hot air wave, sumugod si Tsurugi sa kabilang bahagi ng kalsada, bagamat ang video ng balita ay magulo na, at may sumisigaw na mga tao sa lahat ng dako. Hindi makita si Tsurugi, ngunit alam ni Tsuruyan na tiyak na hinahabol ni Tsurugi ang mga teroristang gumawa ng pagsabog. Hindi niya akalain na makikita niya ang syota sa balita. Mula sa pagkakita kay Tsurugi hanggang ngayon, si Tsuruyan ay nagtatago ng husto, hindi hinahayaan na malantad ang kanyang emosyon kahit kaunti, ngunit ngayon, hindi na siya makapagpigil. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, sobra-sobra na ang naranasan ni Tsuruyan. Alam niya kung paano itago ang kanyang mga emosyon. Kahit madilim ang kalangitan ng buhay, maaari siyang magpakita ng kaakit-akit ng ngiti sa maruming hangin, at pagkatapos ay magpatuloy sa paglalakad sa daan patungo sa pagiging mas malakas. Gayunpaman, pagkatapos makita ang panganib na dinanas ni Tsurugi, talagang hindi ito makontrol ni Tsuruyan. Gusto niyang tawagan si Tsurugi para magtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay sumuko siya dahil natatakot siyang maantala ang kanyang mga gawain. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, palaging ginagawa ito ni Tsuruyan. Hanggat hindi siya mak-contact ni Tsurugi, tahimik siyang maghihintay sa tabi, gagawa ng sarili niyang negosyo, at hinding-hindi siya aabalahin. Alam niya noon na si Tsurugi ay nasa isang misyon at na siya ay nasa panganib, ngunit ang pag-alam nito at ang pagkakita nito sa sarili niyang mga mata ay dalawang magkaibang bagay. Noong una, inakala ni Tsuruyan na labis siyang nag-aalala. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Dominazi na inaatake, naramdaman niya na kumpara sa ngayon, ang antas ng pag-aalala sa nakaraan ay talagang wala. Huwag kang mag-alala, ikaw at ako ay napakalakas, bakit hindi ako makakabalik? Umiti si Tsurugi, at mahinahong sinabi. Pipigilan ko lang ang iba na bumalik. Biglang umiyak si Tsuruyan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Nang marinig niya itong sinabi ni Tsurugi, naramdaman niyang hindi niya makontrol ang emosyon sa kanyang puso. Nakahiga siya sa katawan ni Tsurugi, tahimik na umiiyak, tumutulo ang mga luha sa buong mukha. Napakalakas ng babaeng ito na hindi man lang gaanong umiiyak kapag lumuluha. Hindi hanggal na nagtanong si Tsurugi kung bakit umiiyak ang kabilang partido. Sa katunayan, maaari na siyang makiramay sa kanya ngayon. Anumang aliw. Oo, mukhang malakas siya, pero kahit simpleng pangako ay hindi niya maibigay. Pagkatapos magpaalam kay Tsuruyan, pumunta si Tsurugi sa Southern Military Region. Sa totoo lang, ilang araw din siyang hindi umalis. Sa nakalipas na ilang araw, ang Flame Special Team ay nagpapatuloy ng high-intensity training. Ayon sa plano ng pagsasanay na binuo ni Tsurugi, bawat isa sa kanila ay puno ng motibasyon. Ang malakas ay gagawin ng mga tao na likas na sumamba sa kanya. Ang lahat ng miyembro ng buong Flame Team ay kinukuha si Tsurugi bilang kanilang mga idolo at gustong maging isang makapangyarihang tao tulad ni Tsurugi. Lalo na yung ilang Etinak na dati ay napaka-atubiling, ngunit ngayon ay mas masigla pa siya. Dahil dito, nakita ito ni Lieutenant General Sundong, ang Deputy Commander ng rehiyon ng militar, sa mata ng lahat, at lahat ay puno ng papuri para kay Tsurugi. Gayunpaman, ang Flame Brigade ay nabuo para sa labanan, kaya't wala nang masyadong oras sa pagsasanay para sa kanila. Buti na lang at maganda ang kanilang foundation, at lahat sila ay may talento, kaya hindi sila magugulo sa oras na madalas sila sa larangan ng digmaan. Nang dumating si Tsurugi sa bakuran ng Raging Flame Brigade, paspusang nagsasanay ang mga sundalo. Tahimik niyang pinanood ito ng ilang minuto bago sinabi kay Tian Zhangming, magtipon tayo. Hindi alam ng mga mandirigmang iyon na darating si Tsurugi.
Pagkatapos nilang magtipon, nalaman nilang bumalik na ang kapitan, at lahat sila ay nakasulat sa kanilang mga mukha ng kanilang pananabik, at halos handa na silang umalis. Siyempre, bukod sa excitement, may konting kaba. Sinabi ni Surui bago siya umalis na kapag bumalik siya sa susunod, oras na para dalhin ang Flame Brigade sa larangan ng digmaan. Nagsabi ako ng ilang mga salita bago ako umalis sa huling pagkakataon, sa palagay ko naaalala mo lahat ang mga salitang iyon. Bahagyang lumingon si Surui sa paligid. Ngayon, oras na para dalhin ka sa larangan ng digmaan. Nasaan ang larangan ng digmaan? Para sa grupong ito ng mga mahuhusay na kabataang espesyal na puwersa na hindi pa nakapunta sa larangan ng digmaan, ang salitang labanan ay talagang pamilyar at malayo. Pamilyar na ang parehong mga pinuno at mga kasama sa armas ay madalas na pinag-uusapan ang dalawang salitang ito, ngunit, sa malayo, hindi pa sila nakapunta sa larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Surui ay naging sanhi ng pagkataranta ng maraming sundalong naruroon. Bagaman matagal ka nang wala sa Special Forces, lahat kayo ay nakaranas na ng all-terrain training. This time, nasa dagat na ang battlefield natin. Direktang itinalaga ni Surui ang gawain. Siyempre, hindi ka lilito bilang Huaxia Special Forces, anuman ang mangyari, hindi mo maibubunyag ang iyong mga pagkakakilanlan. Hindi lalabas bilang Huaxia Special Forces. Ang kahulugan ng pangungusap na ito ay napakalinaw. Iyon ay kapag itinago mo ang iyong pagkakakilanlan, maraming mga patakaran ang hindi kailangang mahigpit na sundin. Pakawalan. Kailangan ko ng komando team na binubuo ng 30 sundalo. Ang mga mata ni Surui ay gumagala sa mga mukha ng lahat ng mga sundalo. Kung ikaw ay may tiwala, maaari kang magkusa na gumawa ng isang hakbang pasulong. Kaya, 375 tao, lahat ay sumulong. Ang hakbang na ito ay tila natapakan ng kaibuturan ng puso ng mga tao, at tila nayanig ang buong mundo. Ito ang kapangyarihan ng pagpapasya. Napakagaling. Tumango si Surui. Walang pagdadalawang isip sa aksyon ngayon lang. Sa katunayan, ito ay bihira sa alinmang hukbo. Ang kanilang pagnanais na lumaban ay ganap na pinasiklab ni Surui. Magulat, biglang sumigaw si Chang Dongshu. Ano bang problema, sabihin mo na. Tumingin si Surui sa kanya, ang binata ay nakatayong patayo, parang sibat. Mula sa kanyang estado ngayon, hindi niya maisip na ang lalaking ito ay isang tamad noon. Sundalong tinak. Magulat, Kapitan, maaari ba tayong pumunta sa 30 tao? Tanong ni Chang Dongshu. Tanong din ito na gustong itanong ng iba sa kwarto. Napakaraming tao sa Flame Brigade, at 30 katao lamang ang napiling lumahok sa laban ng pandagat na ito. Hindi ba madidismaya ang iba? Bahagyang tumingin si Surui kay Chang Dongshu na may napakalmadong boses, at sinabing, 30 tao ay sapat na, kapag mas lumayo ka, mas maraming sakripisyo ang kailangan mong gawin. Kabanata 2973. Pumunta sa larangan ng digmaan tungkol sa mga disyerto at karagatan. The more you go, the more na nagsasakripisyo ka. Sinabi ito ni Surui mula sa kanyang puso. Bago ang labanan, hindi lang niya ginulo ang mood ng mga sundalo tulad ng sa pelikula, o sinubukang pakilyusin ang kanilang fighting spirit. Sa kabaligtaran, halos kabaligtaran ang ginawa niya. Ipaalam sa mga sundalo ang lahat ng nakikinitahang panganib at ihanda sila para dito. Kung tutuusin, sa mga panahong ganito, ang pagiging kalmado ay talagang isang mahalagang bagay. Alam ni Surui kung anong uri ng pagpili ang kanyang haharapin, at ang pagpili na ito ay hindi mahirap para sa kanya kung tutuusin, marami na siyang naranasan. 30 tao ang lumahok sa naval raid na ito, ilang tao ang masasaktan. Ilang tao ang mamamatay. Hindi makapagbigay ng sagot si Surui sa puntong ito. Ang isang hindi tamang utos ay maaaring humantong sa pagkalipol ng buong hukbo.
At maging ang isang mayor na general na tulad niya, na tila may magandang kinabukasan, ay maaaring nasa pampublikong domain. Ang mga halberds ay nabasag sa dagat, at marahil kahit na ang bangkay ay hindi matagpuan. Ginamit ito bilang pagkain ng mga isda sa dagat. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, ang mga mukha ng mga sundalong iyon ay naantig. Si Surui ay hindi sumigaw ng walang laman na mga salita sa ganoong oras. Hindi tumawag sa kanila upang ipaglaban ang inang bayan at ang mga tao, ngunit sinabi lamang sa mga kabataang sundalo na ang pinakapangunahing factor ay ang pagpatay ng mga tao. Mula sa sandaling pumasok ang Surui chapter sa istasyon ng Flame Brigade, binibigyang diin na niya ang bagay na ito. Sa pamamagitan lamang ng paghanga sa buhay maaari tayong mabuhay ng mas mahusay. Sa ilalim ng isang tiyak na edad, hindi ko talaga nararamdaman kung gaano kakilakilabot ang kamatayan. Mamuhay ng mabuti, nasa likod mo si Huaxia, sabi ni Surui. Nasa likod mo ang China. Ang pangungusap na ito ay hindi totoo. Sa kabaligtaran, pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa kamatayan, nang marinig kong sinabi ito ni Surui, tila may tinamaan ang puso ng mga sundalong ito. Ang Huaxia ang kanilang suporta at ang lugar na gusto nilang protektahan. Sa katunayan, hanggat nakasuot sila ng uniporming militar na ito ay nagpapatunay na handa silang magbuhos ng kanilang dugo para sa lupaing ito. Ang pagpili na ito ay talagang hindi mahirap gawin, dahil ito ay tungkol sa mga paniniwala at pangarap. Sa lupain ng China, ang mga tao ay naninirahan at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan, ngunit sa mga lugar na hindi nakikita ng mga tao, palaging may mga undercurrent na hindi tumitigil. Sa dagat, hindi ito mas mahusay kaysa sa lupa. Kung lumubog ang isang barko, baka wala na sa kanila ang makakabalik, sabi ni Surui. Huminto siya at lumingo-lingo sa paligid. Sabi ko gusto mo pa bang pumunta? Ang mga handang gumawa ng inisyatibo upang mag-sign up, gumawa ng isang hakbang pasulong. Sa 375 tao, wala ni isa sa kanila ang nanatili sa kinaroroonan nila. Ang nag-aalab na brigada ay naging kahanga-hanga. Tiningnan ni Surui ang pagganap ng mga sundalo at pinindot ang nodding. Ngunit nang walang labis na papuri. Alam niya na ang mga sundalo na hindi pa nakapunta sa larangan ng digmaan ay hindi kailanman makakapagpahalaga sa katakutin ng larangan ng digmaan mula sa mga salita ng iba. Nang lumipad sa paligid nila ang mga totoong bala, nang maramdaman nila ang nakakapasong init ng dugo, at umaasa na makakapit ang mga mandirigmang ito. Idinagdag ni Surui. Nga pala, ang oras na ito ay isang opisyal na misyon ng kabanata pagkatapos ng pagpapalit ng pangalan ng Flame Brigade, at ako mismo ang mangganguna sa koponan. Pangunahan ang koponan ng personal. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang liwanag sa mga mata ng mga sundalo ay lalong uminit. Walang alinlangan na si Surui ay naging kanilang idolo, ang kakayahang makipaglaban sa tabi ng mga idolo ay nagpapasaya sa mga tao. 30 tao ang lalahok sa labanang ito, at ang iba ay itatapon sa larangan ng digmaan ng Afrika ng sabay-sabay. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at bahagyang tumaas ang kanyang tono. Ang isang napakahalagang bagay ay dapat mong tandaan na hindi mo dapat ibunyag ang iyong pagkakakilanlan sa labas, ngunit hindi mo dapat kalimutan kung sino ka sa iyong puso. Mga sundalong inchik kayo. Sabi ulit ni Surui. Huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan, magpakailanman at magpakailanman. Binibigkas ng lahat ang mga salita ni Surui sa kanilang mga puso. Ang pagpili ng 30 tao ay hindi isang madaling gawain. Ito ay isang labanan ng kabanata ng Flame Brigade, at ito ay nasa dagat. Mas nababahala si Surui sa pagtutulungan ng magkakasama, na hindi lamang malakas sa pag-atake, ngunit balanse rin sa lahat ng aspeto ng pagiging epektibo ng labanan. Sa makatuwid, ang specialty ng lahat ay dapat niyang isaalang-alang.
Matapos makipag-usap kay Tian Zongming sa loob ng 1 oras, iginuhit ang listahan ng 30 tao. Kunin mo ang koponan ng Africa at maghintay na sunduin kami. Kinusot-kusot ni Surui ang kanyang mga mata. Pagkatapos nating matapos ang misyon sa dagat, pupunta tayo sa hangganan ng Plenio para makipagpayapaan sa iyo. Tumango si Tian Zongming. Okay. Sa pagkakataong ito ang gawain ay may kaugnayan sa patakarang panlabas ng bansa. Maikling ipinaliwanag ni Surui ang usapin ng pulang linya ng lupang sinasaka kay Tian Zongming, ang huli ay mas maingat. Pagkatapos ng pagpunta sa Africa, sa disyerto man o sa kaparangan, kailangan nating maging matalas, at sabihin sa kanila na mayroon din tayong mga pangil, at huwag mawala sa kiliti ng mga gerilya. Frankon, kung ano ang galing nila, lalaruin natin kung ano ang galing nila. Muling udyok ni Surui. Captain, huwag kang mag-alala, unti-unti na akong nakaisip ng mga ideya. Sabi ni Tian Zongming. Sa pagkakataong ito, hindi nilayo ni Surui na umasa sa kapangyarihan ng Sun Temple. Gagamitin niya ang Flame Team na ito para lumikha ng walang harang na espasyo sa pag-unlad sa Africa. Sige, hindi siya masyadong pinayuhan ni Surui. Kung gusto ng Flame Brigade na tunay na maging mature, kailangan nilang lumaki ng wild. Hindi nila maaaring limitahan ang ruta ng pag-unlad, ngunit hayaan silang maging tulad ng kawayan na may malalim na ugat. Malalim na nakaugat sa lupa, at pagkatapos ay pinagsanib patungo sa langit sa isang hindi mapigil na estado. Matapos tapusin ang pag-aayos sa umaga, sa gabi, pinangunahan ni Surui ang koponan upang umalis. Ang 30 tao na pinili niya ay karaniwang kasama ang lahat ng mga tinak noon. Nakaupo sa transport plane, nagpalit si Surui ng camouflage uniform. Walang ranggo, walang pambansang watawat, ang mukhang pinakakaraniwang uri ng pananamit sa mga mersenaryong bilog. Lahat ay pareho. Mula ngayon, kalimutan ang iyong nasyonalidad at ang iyong katayuan sa militar, sabi ni Surui. Tahimik na tumango ang 30 mandirigma. Actually, mas nararapat na ibigay ang naval raid sa Navy Special Forces. Gayunpaman, dahil ang gawaing ito ay medyo espesyal, ito ay papasok kaagad sa kontinente ng Africa pagkatapos makumplito, kaya ang gawaing ito ay maaari lamang ibigay sa Raging Flames. Tapos na ang brigada. Harangin natin ang isang Oriental merchant ship. Ang huling destinasyon ng barkong ito ay ang daungan ng Sukarik sa Plenia. Sa 1 oras, mararating natin ang Gate Mountain sa China. Mula doon, sumakay ng bangka patungo sa dagat at harangin ito sa kalagitnaan. Kung walang ibang mangyayari, makakasalubong natin itong merchant ship sa dagat makalipas ang 1 araw. Sa kasalukuyang teknolohiya, napakadaling hanapin ang Sakamatsu. Maaaring subaybayan ng Surui ang mga galaw ng barko anumang oras, simula sa mention port at haharangan nito sa kalagitnaan. Ang pinakamalapit na ruta. Nang marinig ko na haharangan ang barkong pangkalakal ng Toyo, lahat ng mga sundalo ay naghahanda na. Ilulubog ba natin ang barko? Tanong ni Tan Yong. Kung hindi kailangan, huwag mo nang ilubog, dahil ang barkong ito ay maraming armas at kagamitan. Sinabi ito ni Surui, ang kanyang mga mata ay may bakas ng kinang. Talagang binalak ni Surui na hayaang mawala ang barkong ito sa karagatan noong una. Ngunit ngayon ay tila kung ang pangkat ng mga armas at kagamitan na iyon kung magagamit mo ito ay magiging isang mahusay na pandagdag sa Flame Brigade na sumakay sa African kontinente. Huwag maging walang kabuluhan. Sa ngayon, alam lang natin ang ruta ng barkong ito, ngunit walang nalalaman tungkol sa komposisyon ng mga tauhan sa itaas at lakas ng baril. Sinabi ni Surui, Kayo, pagkatapos sumakay sa barko, dapat kang mag-ingat, at aayusin ko ang isang tiyak na plano ng labanan kapag ito ay nasa dagat. Nang matapos siyang magsalita ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagpahinga ang kanyang isipan.
Ang mga sundalo ay sabik na sumubok, ngunit ang ilan sa kanila ay tila kinakabahan, at maraming pawis ang umaagos mula sa kanilang mga palad. Makalipas ang 1 oras, dumating ang transport plane sa daungan ng Menshan. Maghintay hanggang madaling araw, 2 bangkang pangisda ang nagsimula at tumulak sa malawak na dagat. Kung pagmamasdan mong mabuti kung gagawin mo, makikita mo na ang 2 bangkang ito ay tila mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong bangkang pangisda, at iba ang kanilang katatagan. Hinati ni Surui ang 30 katao sa 3 grupo, at ang grupo ng kabanata ang namamahala sa mga pagsalakay. Subukang kontrolin ang sistema ng kapangyarihan ng barko sa lalong madaling panahon. Ang kabanata 2 ay namamahala sa malakas na firepower at pinipigilan ang mga reinforcement ng kaaway. Ang kabanata 3 ay ang koponan ng suporta at naka-standby anumang oras. Pagkatapos ng isang simpleng dibisyon ng paggawa, sinabi lang ni Surui ang isang pangungusap. Mayroon kaming sapat na lakas sa oras na ito, huwag magtipid sa mga bala. Tumalaban ng husto. Hindi nakakasawa ang biyahe sa dagat. Sa isang buong araw, talagang gumanap si Surui bilang pinuno ng pangkat. Ang lahat ng mga uri ng mga sitwasyon na maaaring makatagpo ay isinasaalang-alang. May mga countermeasure para sa bawat sitwasyon. Nais lamang niyang mag-isip ng kaunti pang komprehensibo at gawing hindi gaanong sakripisyo ang mga mandirigmang ito. Sa naval raid na ito, wala silang malaking support force, kaya kailangan nilang mag-ingat at mag-ingat, kung hindi, ang isang kapabayaan ay magreresulta sa pagkalipol ng buong hukbo. At tiyak na hindi ito ang gustong makita ni Surui. Sa anumang kaso, ang barkong ito ay hindi maaaring paigang dumaong sa ilalim ng kontrol ng mga Oriental. Sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Bagamat sa mata ng maraming regular na tropa, ang pangkat na pinamumunuan ni Akpei ay parang rabble. Gayunpaman, kahit na hindi sila sumailalim sa maraming profesional na pagsasanay, sila ay sumabog na may malakas na pagiging epektibo ng labanan. Ang pag-asa sa mga hindi profesional na sandata at sa suporta ng mental na kapangyarihan, ito ay talagang isang napakahirap na bagay na gawin. Kung dadalhin mo ang mga sandata na ito sa kanila, alam ng Diyos kung gaano sila kalakas. Kapag dumating ang panahong iyon, paano magiging kalaban nila ang hukbo ng gobyerno? Hindi alam ni Surui. Dati, sa mga slum sa labas ng Doman Azi, tinanong ni Page Tenny si Akpei kung gaano katagal bago siya maupo sa kapangyarihan. Sumagot lang ang huli ilang taon lang. Confident talaga ang leader ng rebelding ito. Gayunpaman, ang kanyang pagtitiwala ay dapat na suportado ng mga nauugnay na dahilan. Habang inaayos ni Surui ang mga taktika para sa mga sundalo, ang isang helicopter ay dahan-dahang bumaba sa makapal na gabi at lumapag sa deck ng isang barkong pangkalakal. Umuulan ng malakas, at isang maikling lalaki ang lumabas sa helicopter. Basang-basa ang ilan sa mga bumati sa kanya. Napayuko silang lahat at sinabing, "Welcome Mr. Kawasaki." Tandang padamdam panipi. Ito ay Kawasaki Hashiro. Siya talaga ang pumunta sa Sakamatsu para manguna. Hindi agad pumasok sa cabin si Kawasaki Hashiro, ngunit sa malakas na ulan, sumigaw siya sa maraming tao na sumalubong sa kanya. "Nagulat ka ba sa pagdating ko?" Kabanata 2974. Laging nasa pinakadelikadong lugar. Ang mga lalaking nakasot sa Sakamatsu ay parang mga manok sa sabaw. Pinalamig sila ng malakas na ulan, ngunit ang kanilang mga puso ay mas malamig kaysa sa kanilang mga katawan. Dahil sinabi na sa kanila ng Kawasaki Hashiro ang sagot. Mayroon akong masamang pakiramdam na ang Sakamatsu ay maaaring atakihin, at ang pag-atake ay malamang na mapangwasak. Ang malakas na ulan, kasabay ng mga salita ni Kawasaki Bizhiro ay nagpalamig sa puso ng mga tao. Bakit ito inatake? Mayroon bang matibay na ebidensya? Hindi. Hindi rin kailangan ng ebidensya.
Walang ebidensya ang Kawasaki Hashiro kung bakit. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ganoong pakiramdam. Dahil alam niyang paparating na ang kalaban ni Akte. Mula sa pangkalahatang pananaw, ang promising young Chinese na lalaki ay hindi lamang kaaway ni Akte, kundi kaaway din ng kanyang Kawasaki Hashiro, at kaaway ng buong Orient. Ang Yamamoto Gumi, na dating nangingibabaw sa madilim na mundo sa Asya, ay humihina na ngayon, at ito ay halos dahil sa taong ito. Kahit na ang isang superpower na tulad ni Yamamoto ay kayang kayanin, kaya ano pa ba ang hindi kayang gawin ng binatang ito? Kailangang magtrabaho ng husto ang Kawasaki Bizhero. Naniniwala siya na kahit anong maisip niya, maiisip din ng lalaking nagngangalang Tsurui. Ang Toyo ay na-deploy sa Africa sa loob ng maraming taon, at ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Sa kasong ito, ang Kawasaki Binshiro ay walang paraan, hindi siya mabibigo. Kung hindi, ang naghihintay sa kanya ay ang paghiwa ng kanyang tiyan at pagpapakamatay. Ginoo. Kawasaki, hindi ko alam kung sino ang magkakaroon ng ideya para sa barkong ito. Isang lalaking nakasuot ang nagayos ng mod at nagtanong. Sa totoo lang, sapat at sagana ang kanilang firepower equipment. Bagamat ito ay isang barkong pangkalakal, ito lamang ang hitsura nito sa ibabaw. Bilang karagdagan. Sa pagkakataong ito ay nagdala sila ng maraming armas at kagamitan, at ang mga sandata na ito ay maaaring gamitin anumang oras, kaya kahit na may gustong umatake, natatakot ako na mahirap gawin ito. Hindi ko rin alam, umiling si Kawasaki Hashiro, sa katumingin sa madilim na dagat. Ito ay kanyang intuitive na paghuhusga lamang, hindi isang tiyak na resulta. Maaaring dumating si Tsurui. O maaaring hindi niya alam ang pagkakaroon ng barkong ito. Ngunit anuman ang mangyari, laging tama na maging handa ang Sakamatsu na ito ay talagang may malaking kahalagahan. Ito ay isang barko na nag-uugnay sa nakaraan at hinaharap. Tandang padamdam. Susunod, ito ay hanggang sa oras na ito kung ang pag-aayos ng Toyo sa Africa ay makakamit ang inaasahang resulta. Ang aming mga tripulante ay pawang mga veterano at nakakita ng maraming hangin at alon. Mr. Kawasaki, huwag kang mag-alala, tiyak na makakarating tayo ng maayos. Sabi ng isang lalaking nakasuot. Ang kanyang pangalan ay Nomura Jizun, at siya ay isang subordinate na labis na ginagamit ng Kawasaki Hashiro. Sa tuwing inaayos niya ang mga barkong mangangalakal na nagdadala ng mga ginamit na sasakyan, hindi siya kailanman nagkamali. Alam ko kung saan nagmumula ang iyong kumpiyansa, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo na ang oras na ito ay iba, sabi ni Kawasaki. Mawawala sa iyo ang lahat kung ikaw ay pabaya. Bahagyang niyuko ni Mr. Nomura ang kanyang ulo at sinabing, oo. Ginoo. Kawasaki, kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga tao? O dapat ba tayong magpakilos ng mga barko para samahan? Tanong ulit ni Nomura. Sa malawak na bukas na dagat. Anumang bagay ay maaaring mangyari, at lahat ng nangyari ay maaaring ganap na mabura, o maaari itong lumubog sa ilalim ng dagat, o maaari itong mawala sa bula ng mga alon. Siyempre, ikinaway ni Kawasaki Hashiro ang kanyang kamay. Sa makatuwid, ang helicopter na nagdala sa kanya ay dahan-daang bumangon muli, at umalis sa malakas na ulan. Panahon na para pakilyusan ang mga tao. Maingat na ginagawa ng Kawasaki Binshiro ang lahat, at kailangan niyang maghanda gamit ang dalawang kamay. Matapos sumakay sa Sakamatsu, hindi siya pumasok sa cabin, ngunit naligo sa deck sa loob ng 3 oras. Ulan. Sa oras na ito, hindi alam ni Tsurui na ang Kawasaki Hashiro ay dumating sa Sakamatsu, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Kahit sino pa ang sakay nito, hindi magbabago ang determinasyon niyang umatake. Ang kabanata ng Flame Brigade ay isang opisyal na misyon, tagumpay lamang, hindi kabiguan. Natulog si Tsurui pagkatapos ayusin ang lahat ng mga responsibilidad sa panahon ng digmaan ng lahat ng tauhan.
Hindi kalabisan na sabihin na ang dalawang bangkang pangisda na naglalayag palabas ng Huaxia Mention Port ay tutukayan ang direksyon ng digmaang sibil sa Plinia sa susunod na 2 taon. Mula sa pananaw ng butterfly effect. Kung ang 30 tao na pinamumunuan ni Suruy ay hindi na kumpleto ang gawain at sa halip ay ilibing sa dagat. Kung gayon sa malapit na hinaharap, Pliny ay papatayin ng Asia at Lansnia ang maraming tao dahil sa isang malaking scale civil war. Maging ang gobyerno ng Shabak ay malamang na matalo. Ang mga kasalukuyang pinuno ng gobyerno at miyembro ng parlamento ay naging mga bilanggo ni Actei. Sa katunayan, ang Actei ay isang papel lamang na may medyo mataas na antas ng kalayaan. Pagkatapos, ang mga interes ng ilang organisasyon sa silangan, at maging ang bansang ito, ay walang katapusan na uunlad at palalawakan sa kontinente ng Africa. At gusto ni Huaxia na buhayin ang plano ng Pool and Railway, at hindi ko alam kung kailan ito ipagpapaliban. Mabilis lumipas ang isang araw. Isang gabi na naman. Tiningnan ni Suruy ang mensaheng ipinadala ng punong tanggapan at sinabing, sa loob ng halos 1 oras, sasalubungin natin ang barkong pangkalakal. Ito ang tunay na chapter battle ng Flame Brigade. Sana habang ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya, makabalik ka rin ng buhay. Muli niyang idiniin ito, na nagpapakita kung gaano niya binibigyang importansya ang bagay na ito. Captain, makatitiyak ka. Kung tutuusin, hanggat kaya ko lang ang gawain, hindi mahalaga kung gusto ko pang mabuhay o hindi. Sabi ni Chang Dongshu. May hangin ng kawalang interes sa mga salitang ito. Hindi iyon ang kaso. Sinabi ni Suruy. Gusto kong makita kang sumulong ng buong tapang, ngunit ayaw kong maging walang malasakit ka sa iyong sariling buhay. May pagkakataon na patayin ang kalaban. Ito lang ang kanyang karanasan, hindi na itinaas ni Chang Dongshu ang kanyang bar, at tahimik na tumango. Tila may naisip si Tan Yong at nagtanong, Captain, sino ang kakatambol mo this time? Ikaw ba ang namamahala sa chapter 3? Sasalakayin ko ang kabanata 2. Mahina ang boses ni Suruy. Siya ay lilito saan man may panganib, at si Suruy ay palaging nasa frontline ng kabanata. Makatuwiran na ang commander ay dapat na namumuno mula sa likuran. Ngunit dahil sa mga espesyal na operasyon at sa partikularidad ng misyong ito, kailangan pa ring lumitaw ni Suruy sa pinakamapanganib na lugar. Ang Kabanata 1 ay nagsasagawa ng mga pagsalakay, ang Kabanata 2 ay bumabagyo at pinipigilan ang lakas ng putok, at ang Kabanata 3 ay responsable para sa suporta sa seguridad. Naturally, ang Kabanata 2 ay nahaharap sa mas malalaking panganib. Walang mata ang mga bala. Kung ang isa ay hindi maingat, ito ay maaaring matapos. Ito ay nabasag sa isang salaan ng lakas ng putok ng kaaway. Ginawa ni Suruy ang pagpiling ito na nagparamdam sa lahat. Nakinig si Tan Yong, napakamot sa ulo, at taos pusong sinabi ang isang pangungusap. Captain, naiintindihan ko sa wakas kung bakit napakaraming merito ang magagawa mo, talagang hindi basta-basta ang mga parangal na iyon. Maaari mong gawin ito ng basta-basta. Kalokohan. Isang miyembro ng team ang nag-spray sa kanya. Umiti si Suruy, at pagkatapos ay nagsabi. Sa totoo lang, makikita mo sa misyon na ito lamang na ang Flame Brigade ay iba sa ibang mga espesyal na puwersa. Pag may chance ako, ipapakita ko sa iyo. Tingnan ang madilim na mundo ng kanluran. Ang madilim na mundo ng kanluran. Anong mundo iyon? Mayroon pa bang lugar na ito? Ang mga miyembro ng koponan ay nag-aagawan upang magtanong, puno ng kuryosidad. Ang kapaligiran sa oras na ito ay tila napaka-relax. Hindi nagulat si Suruy. Pagkatapos ng lahat, para sa karamihan ng mga tao, ang madilim na kanlurang mundo na ito ay orihinal na umiral sa ibang dimensyon, at hindi ito mahawakan ng mga ordinaryong tao. Ang dahilan ay napakasimple, mayroong ilang mga patakaran, ito ay nakatadhana na hindi maaaring umiral sa mundo ng liwanag.
Siyempre mayroon, at ito ay mas kapanapanabik kaysa sa larangan ng digmaan sa Afrika. Nakangiting sabi ni Surui, mayroon din akong malaking grupo ng mga kasama doon. Ang grupong iyon ng mga kasama, may kakaibang pangalan, tinatawag na Templo ng Araw. Tulad ng Flame Brigade, sila ay mapanghimagsik at puno ng talento, ngunit sa labanan, maaari rin nilang bigyan ng buong laro ang kanilang talento at gawin silang isang hindi masisirang agos ng bakal. 30 mandirigma ang may pinanabik sa kanilang mga mata. Ang mundo sa labas ay napakagulo at kapanapanabik. Dadalhin kita upang makita ang mundong ito ng magkasama, sabi ni Surui. Muling sinabi ni Tanyong, Kapitan, ako ay tunay na mapalad na nakilala kita sa loob ng 3 buhay. Kung hindi, maaari akong magpatuloy sa paglalakad sa mga lansangan pagkatapos kong ma-discharge. Napangiti si Surui at pinagmasdan sumulyap siya sa kanya. Magsusuot ng libu-libong damit ngunit huwag mambola. Paulit-ulit na iwinagayway ni Tanyong ang kanyang mga kamay. Hindi, totoo, talagang totoo. Sa totoo lang, hindi lang ito ang mga taos pusong salita ni Tanyong, kundi pati na rin ang puso ng lahat ng mga sundalong naroroon sa eksena. Napagtanto nilang lahat na talagang maswerte silang nakatagpo ng isang kapitan na tulad ni Surui nang mapili sila para sa Flame Team. Siguro, magbago ang direksyon ng buhay nila. Mukhang hindi tumitigil ang ulan. Tumayo si Surui at tumingin sa labas ng porthole, nagbibigay lang ito ng takip para sa ating mga aksyon. Si Surui ay hindi nag-aalala kapag umuulan ng malakas, mas malaki ang mabuti, mas mahirap para sa mga taga-silangan na hanapin sila. Kung gusto mong mapalapit, may mga paraan para maging bingi at bulag ang radar. Pagtingin sa oras, sinabi ni Surui, Chapter Group, magpalit tayo ng damit. 10 tao ang sabay-sabay na tumayo at nagpalit ng kanilang diving suit. Pagkatapos ay aalis sila sa bangkang pangisda at tahimik na lumapit sa Sakamatsu mula sa tubig. Tinansya lang ni Surui ang oras at nang magkita ang 2 bangka sa loob ng kalahating oras, naglabas siya ng utos na pabagalin ang bangkang pangisda. Pagkatapos, 10 miyembro ng pangkat ng pag-atake ang gumulong at pumasok sa tubig, at hindi nagtagal ay nawala sa mga alon. Mag-ingat ka sa lahat, magkikita tayo sa loob ng 40 minuto. Tumingin si Surui sa walang katapusang rain curtain at bumulong sa sarili. Sa Sakamatsu, basang-basa rin ang Kawasaki Hashiro sa ulan, na tila ang tanging paraan upang mabawasan ang kanyang pagkabalisa. Hindi ko masabi kung bakit, pero habang naglalayag siya sa dagat, mas lalong hindi mapalagay ang kanyang puso. Walang makakapigil sa muling pagkabuhay ng aking pamilyang Tokugawa, at walang makakapigil dito. Sa tabing ng ulan, magaan ang boses ni Kawasaki Hashiro, ngunit may isang uri ng bukas na ginto sa kanyang tono. Ang tibay ng lasa ng basag na bato. Kabanata 2975. Pagkatapos ng Tokugawa Shogunate, walang makakapigil sa muling pagkabuhay ng pamilya Tokugawa. Ilang tao ang nakakaalam na ang Kawasaki Bingshiro ay hindi talaga Kawasaki, ang kanyang tunay na pangalan ay Tokugawa Bingshiro. Ang kanyang mga mata ay tumusok sa madilim na gabi at walang katapusang ulan, na para bang nakita niya ang bukang liwayway at dugo ng bukas. Malakas ang ulan, ngunit palakas ng palakas ang apoy sa mga mata ni Kawasaki. Hindi talaga mapigilan ng ulan. Ang Tokugawa Shogunate ay ang pinakamakapangyarihang organisasyong pampulitika ng samurai sa kasaysayan ng silangan. Pinamunuan nito ang bansa sa halos 300 taon. Ngunit nang maglaon, tumitaw ang isang bagong paraan ng produksyon. Nagsimulang umusbong ang kapitalismo, madalas na nangyayari ang mga kaguluhan sa buong bansa, at ang sistema ng shogunate nagsimula itong yumanig, na humantong din sa pagtatapos ng shogunate. Kapanahunan.
Gayunpaman, pagkatapos mamuno sa silangan sa loob ng maraming taon, gaano karaming kayamanan ang kailangang maipa ng pamilya Tokugawa? Ito ay simpleng hindi maisip. Bagamat lumalala ang sitwasyon sa pananalapi sa huling yugto ng shogunate, ito ay ang walang laman na kabangyaman ng bansa, hindi ang pribadong kaba ng pamilya Tokugawa. Sa nakalipas na 100 taon, ang Tokugawa shogunate ay unti-unting nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Tila naging alikabok na, inaanod ng agos at hindi na muling nakita. Tila, bukod sa mga sinasabing politiko, si Yamamoto ang bumubuo sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa bansa. Ang hindi ko alam, may koneksyon ba ang Yamamoto Group at ang Tokugawa family? May kinalaman ba ang mga genre ng ninja tulad ng Kogaryu at Igaryu sa pamilyang Tokugawa na ito? May kinalaman ba sa pamilya Tokugawa ang mga politiko na aktibo sa Oriental politics? Kung gayon, paano naman si Kyoko Yamamoto na lumitaw sa preniya pagkatapos mabawi ang kanyang memorya? Magkakaroon ba siya ng koneksyon sa Kawasaki Hashiro? Matapos mamulong sa sarili, muling lumitaw si Tsurui sa isip ni Kawasaki Bingshiro. Pupunta ka ba mamayang gabi? Sinabi niya. Magagawa talaga ng Kawasaki Bingshiro ang lahat ng ito ng malayuan. At hindi niya kailangang makipagsapalaran sa pamamagitan ng pagsakay mismo sa barko, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay masyadong hindi mapakali at balisa. Hindi ito lumitaw sa katawan. Malakas ang hangin at malakas ang alon. At malakas ang ulan, at ang Kawasaki Bingshiro ay malapit ng matamaan ng ulan at hindi maimulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga tainga ay puno ng tunog ng tubig. Madilim ang buwan at mataas ang hangin. Tumayo si Tsurui sa deck ng fishing boat at bumantong hininga. Sa oras na ito, ang bangkang pangisda ay muling bumilis, at alam ni Tsurui na ang kanyang sariling panig ay malapit nang maakit ang atensyon ng kaaway. Wala siyang pakialam kung ilantad ang sarili niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakalantad ay isang bagay ng oras. Gagamitin niya ang attack team sa fishing boat para makaakit ng firepower. Ang isang mahirap na labanan ay hindi maiiwasan. Pagkaraan ng 10 minuto, narinig ng earphones ni Tsurui ang boses ng grupo ng kabanata. Magulat, ang pangkat ng kabanata ay nasa lugar na. Ang grupo ng kabanata ay pinamumunuan ni Chang Dongshu na mumuno sa koponan, nagkaroon ng formal na labanan ng kabanata, at binigyan ni Tsurui ng mabigat na pasanin ang tinak na ito. Siya ay isang napakatalino na binata at isang likas na sundalo. Wala siyang pagkukulang sa lahat ng aspeto. Umaasa si Tsurui na magagamit ng batang ito ang kanyang talento. Kung masasayang, sayang naman. Sumakay ka na, sabi ni Tsurui. Tumangala si Chang Dongshu at may damdaming nagsabi. Ang barkong ito ay talagang sapat na malaki. Kamanghamanghang, mula sa malayo, tila isang higanteng hayop sa ulan. Napakalakas ng ulan na tumama sa mukha ng mga tao, kaluskos at masakit. Hinampos ni Chang Dongshu ang grappling hook, hinawakan ang deck railing ng freighter, hinaila ito, sinubukan ng tigas, at pagkatapos ay umakyat. Ganoon din ang iba pang 9 na mandirigma. Pagkarating ng Kawasaki Bingshiro, isang grupo ng mga mersenaryo ang dinala sa Sakamatsu gamit ang helicopter, at nadagdagan din ang patrol manpower ng buong barko. Upang mabawasan ang pagkabalisa sa puso ni Kawasaki. Sa mga oras na ito, sa puok, may 2 mersenaryo na may mga baril at kapote, na nakatingin sa malawak na dagat sa di kalayuan. Dahil sa malakas na ulan, malakas na hangin at malalakas na alon, kasabay ng dagandong ng mismong kargamento, ang tunog ng grappling hook at ang rehas na tuluyang nalunod. Hindi na maalaya ng 2 mersenaryong ito na ang 10 espesyal na mandirigma ng Huaxia ay umaakyat ng bumaba ang kanilang mga talukap. Ang kabanata Chang Dongshu ay isa-isang umakyat sa bangka, at ang 2 mersenaryo ay nakatingin lang sa kanya. Ang pag-akyat sa bangka ng tahimik sa kalagitnaan ng gabi, ano ang maaaring maging mabuti?
Ang dalawang mersenaryong ito ay hindi malabo, pumupulot lang sila ng baril at lumalaban. Ang reaksyon nitong si Chang Dongsho ay talagang sapat na mabilis, agad niyang inilabas ang kanyang pistola, pumutok ito ng 2 beses, at pinatay silang dalawa. Mabuti na lang at malakas ang hangin at malakas ang ulan, at nilagyan din ng silencer ang pistol na tila hindi pumukaw sa pagbabantay ng iba. Umakyat ka. Ikinaway ni Chang Dongsho ang kanyang kamay, at ang iba pang 9 na tao ay umakyat sa rehas at lumitaw sa buntot ng Sakamatsu. Magulat, nakasakay na tayo sa barko, mahinang sabi ni Chang Dongsho sa tagapagbalita, at pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at agad na naghiwa-hiwalay ang ibang mga tao. Sa katunayan, kung walang mga mersenaryo na dinala ng Kawasaki Hashiro, madaling makumplito ni Chang Dongsho at iba pa ang gawain, at makokontrol pa ang barko sa pagtulog ng mga mandaragat na iyon. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Napaka-profesional ng pangkat ng mga mersenaryo na ito. Kailangan nilang iulat ang sitwasyon tuwing 5 minuto, ngunit sa oras na ito, 1 minuto na ang lumipas mula sa tinukoy na oras, ngunit wala pa ring paggalaw. Si Chang Dongsho at ang grupo ng kanyang kabanata ay nakarating na sa gubat ng mga shipang container, at hindi nila namalayan na tumutunog na ang headphones ng 2 mersenaryo. Nahati ang mga sundalo sa 2 grupo, 1 grupo ang pumunta sa tulay, at ang isa naman ay pumunta sa tulay. Pumunta ang grupo sa power compartment. Bulong ni Chang Dongsho. Tama ang ideyang ito, ngunit lumipat na ang kalaban. Isang sundalo na may dalang assault rifle ang naglalakad sa isang container alley, nang biglang may putok ng baril sa itaas ng kanyang ulo. Ang bala ay halos dumaan sa kanyang anit at lumipad, at kahit nasa malakas na ulan, siya ay nakaramdam ng malinaw na nasusunog na sensasyon. Ang kawal na ito ay lubos na walang kamalay-malay na may tao pa sa lalagyan sa itaas ng kanyang ulo, at nagmamadaling gamulong sa lugar, kaya ang bala ay nagpasiklab sa kanyang likuran. Buti na lang at hindi maganda ang line of sight ng mersenaryo dahil sa madilim na buwan, hangin at ulan, kaya hindi tumama ang alon na ito. Binigay niya sa akin. Sabi ni Chang Dongsho, saka itinaas ang kanyang assault rifle at nagpaputok ng tuloy-tuloy. Ang mersenaryong nakatayo sa ibabaw ng ilang lalagyan ay binaril ng 2 beses sa dibdib, nawala ng focus, at naunang bumagsak ang ulo. Sa ganitong paraan, nalantad din ang lokasyon ng grupo ng kabanata. Mabilis na sumugod sa gilid na ito ang mga mersenaryong nakakalat sa ibang bahagi ng barko. Bago pa mahati ni Chang Dongsho at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga tropa, nakulong na sila sa lalagyan. Sa loob ng eskinita, Ginoo Kawasaki, pumutok ang baril, sabi ni Nomura. Sa oras na ito, pareho silang nasa cabin na isang malaking suite. Sa Sakamatsu, ang silid na ito ay nakalaan sa buong taon, para lang sa Kawasaki Hashiro kahit na hindi siya maaaring manatili ng 1 beses sa 1 taon. Narinig ko. Nakaupo sa gilid ng kama habang nakapikit, mukhang walang ekspresyon at walang pakialam si Kawasaki Bingshiro. Kung tutuusin, kanina pa siya balisa, pero ngayon, nang umalangaw-ngaw ang putok ng baril, gamaan ang pakiramdam niya. Ang dapat dumating ay palaging darating. Sa halip na maghintay ng may pagkabalisa, mas mabuting harapin ito ng mahinahon. Nandito ako, makakasiguro ka. Nakangiting sabi ng isang puting lalaki na may makapal na balbas. Ang mga tauhan ko ay pawang mga elite na sundalo na nakilahok sa maraming lokal na digmaan, bagaman napakataas ng bayad sa hitsura. Siya ay matangkad, ngunit siya ay dapat nakatumbas ng halaga. Nakasuot siya ng itim na combat uniform, dapat ay mga 40 taong gulang na siya, at malakas siya. Sa mata, masasabi niya na sa ilalim ng kanyang mga nakaumbok na kalamnan, siya ay ganap na puno ng lakas ng pagsabog. Kalinik. Pinahahalagahan ko ang iyong pagtitiwala. Ngunit ang dapat mong bigyang pansin ay ang nagpasimula ng pag-atake na ito ay malamang na ang Huaxia Special Forces.
Pagbukas ng kanyang mga mata, sinabi ni Kawasaki Bingshiro. May kapayapaan sa kanyang mga mata. Tila ang tunog ng putok ng baril sa labas ay halos hindi nagiging sanhi ng anumang alon sa kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti ang mersenaryong pinuno na nagngangalang Kalinik at sinabi, ano ang nangyari sa mga espesyal na puwersa sa Huaxia? Bagamat hindi ko pa sila nakikitungo, sa palagay ko ang pagiging epektibo ng labanan ng mga taong ito ay tiyak na nasa internasyonal na antas. Seryosong overrated. Ngunit ang China ay tinatawag na isang ipinagbabawal na lugar para sa mga mersenaryo. Napatingin si Kawasaki Hashiro kay Kalinik. Nagkibit balikat ang huli. Ngunit hindi ito China, ngunit ang mataas na dagat. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Ito ay talagang isang lugar kung saan walang mga paghihigpit. Sinabi ni Kawasaki Bingshiro. Kahit ano paman, umaasa ako na sa pagkakataong ito ay mailigtas ang panganib. Hehe, bakit may panganib? Mga espesyal na lakas ng China, gusto kong magkaroon sila ng balik-balik. Kinuha ni Kalinik ang kanyang assault rifle at umalis. Tumingin si Kawasaki Bingshiro sa pinto na sarado ng husto, at sinabing, siya ay mayabang at hindi mapagkakatiwalaan, at daranas ng malaking kawalan balang araw. Mukhang tama ang pagsusuring ito. Hindi ganoon ka-confident si Kalinik. Ginoo. Ang Kawasaki, Kalinik at ang kanyang mersenaryong grupo ay halos hindi nakaranas ng pagkatalo. Sa tingin ko, dapat tayong magkaroon ng buong tiwala sa kanya, mungkahi ni Nomura. Buong kumpiyansa, umiling si Kawasaki Hashiro. Kung ibang tao iyon, hindi ako mag-aalala tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Kalinik na lutasin ang problema, ngunit sa pagkakataong ito ang kalaban ay siya. Hindi dahil walang tiwala ang Kawasaki Bingshiro sa Kalinik, ngunit sobra ang tiwala niya sa Tsurui. Dati, halos umasa si Tsurui sa lakas ng isang tao para mapabagsak ang maunlad na Yamamoto. Dahil dito kailangan siyang bigyang pansin ni Kawasaki Hashiro. Muling sinabi ni Nomura, Mr. Kawasaki, medyo matindi ang laban sa labas at hindi ko alam kung may iba pang arrangement ang Chinese. Masyadong delikado, paalisin muna kita. Sa tuktok na stack ng mga lalagyan, mayroong isang helicopter na hover. Siyempre hindi ako makakapunta ngayon. Sabi ni Kawasaki Hashiro, tumayo at pumunta sa isang mesa, kung saan may mahabang samurai sword. Nalantad ang kaluban at hawak ng mahabang espada. Simple at simple, mararamdaman mo ang kasaysayan. Dahil narito siya, ito ay isang magandang pagkakataon upang panatilihin siya magpakailanman. Sabi ni Kawasaki Hashiro, inilabas niya ang kutsilyo, at ang malamig na liwanag na inilabas mula sa kutsilyo ay agad na nagliwanag sa cabin.